panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Oh hallelujah, itaas ang kamay. Oh hallelujah, awitan siya. Oh hallelujah, luwalhatiin siya. Pagkat si Yahweh ay tapat. Lahat ng may buhay, sumigaw na, oh Yahweh! Lahat ng niligtas, magpuri sa Kanya. Pag-ibig niya'y wagas, hindi kumukupas. Purihin si Yahweh, magpagkailanpaman. Oh hallelujah, itaas ang kamay. Oh hallelujah, awitan siya. Oh hallelujah, luwalhatiin siya. Pagkat si Yahweh ay tapat. Oh hallelujah, itaas ang kamay. Oh hallelujah, awitan siya. Oh hallelujah, luwalhatiin siya. Pagkat si Yahweh ay tapat. Oh hallelujah,
itaas ang kamay, oh hallelujah. Awitan siya, oh hallelujah. Luwalhatiin siya, pagkat si Yahweh ay tapat. Good morning, Jesus! Magandang Sabado ng umaga sa ating lahat, mga kapatid, para po sa palagian nating mga kasamahan na nakikinig at nag-aabang lagi ng Good Morning, Jesus. Welcome back po. At sa lahat naman po ng mga ngayon lamang po natin nakasama, welcome po mga kapatid at nawa po ay umpisa pa lamang ito ng inyong pagsama sa amin. Sister Amen. Ben? Praise God. Good morning, Jesus. Good morning po sa atin lahat. Salamat po at kayo ngayon ay nariyan na, nakikinig sa amin, nanonood sa amin at alam namin na pag inuna natin ng Panginoon, palagi may magandang mangyayari. Amen. Ayan. Siyempre po, uumpisahan muna natin ang ating Good Morning Jesus sa isang panalangin. Sister Ben? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa oras na ito pinagkaloob mo sa amin, na muli ay mapapurihan ka at makapag-aral na yung banal na salita. Hinihiling po namin, Lord, samahan mo po kami sa buong oras na ito. Kayo po manguna sa amin at magsalita sa amin, sa aming kawalan. Kayo po ang wala po kami magagawa kung wala ka. Mataas po namin lagi ang iyong banal na pangalan sa mga nakikinig. Buksan mo po ang aming mga puso at isip upang matanggap namin lubos ang iyong pagpapala sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya po, so review lang po mga kapatid. Ito po ay huli na. Ay, hindi pa. Hindi pa po. Hindi pa pala. Huli na ngayong linggo na to. Nagmamadali. Okay, pang-lima. po. Pang-lima na po ito sa ating series. So, to our faith po, ang na-discuss na natin ay add goodness. To our goodness, add knowledge. Sa knowledge po natin, add self-control. Sa self-control, add perseverance. At ngayong araw po na ito ay i-discuss naman ni Sister Maripas yung susunod po na i-add natin. Okay, mga kapatid? Ito po ay pinag-aaralan natin para po yung ating relationship kay Lord ay hindi po maging unfruitful. Ina-add po natin ang lahat ng pinag-aaralan natin na ito para po mag-mature tayo sa relasyon natin kay Lord at lumago ito. Kasi po, pag hindi ito lumago, sabi nga po ni Pastor nung Martes, kapag ka ito ay nagiging stagnant, yung ating relasyon sa Panginoon, mauuwi po tayo sa carnality. Ibig sabihin nun, carnal, Christian, fleshly. Yung ibig sabihin nun, sinusunod pa rin yung laman. Kaya iwasan po natin yun. At ito po ay mga qualities mismo ng ating Panginoon na kailangang makitaan sa ating mga tagasunod ni Kristo. Kaya natin po siya pinag-aaralan. And for today, ang kay Sister Maripas naman po ay godliness. Nako. Amen. Ayan. Praise Sige, Sister God. Beng. So lahat po ito matatagpuan sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. So ako nga po ang number 5 sa mga characters na to na dapat na i-add natin. Ngayon, ang i-add natin is godliness. So yung godliness, mga kapatid, ibig sabihin, palalim na tayo sa relasyon sa Panginoon. Hindi na tayo dun sa faith lang. Kasi nadadagdagan ang godliness, medyo mabigat. Dito po, meron akong ilang mga tanong. Kasi, ano ba ibig sabihin ng godly? Godly ba, kailangan laging nasa simbahan? Pag godly ba, laging nagpe-pray? Pag godly ba, full-time worker? Yan. Tapos, active sa mga activities. So, ang mga businessman, ang mga mayayaman, pwede rin ba silang maging godly?
So, alam niyo po, napakalawak nitong godliness. Kasi, hindi lang pala ito isang aspeto. Kasi, sa itong godliness, nirebuke ito ni Lord sa mga Pharisees. Kasi it's not, sabi nga dito, godliness cannot be fabricated or fake. Yes. So, nakakatakot pala kasi meron palang tinatawag na fake godliness. Parang akala mo godly, pero hindi pala. At marami po yan sa church. Ngayon po, nirebuke ito ni Lord sa Matthew 23:27 to 28. Alam niyo po ang mga nirebuke niya doon, mga religious people, the Pharisees. At ang sabi doon, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Even so, you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. So ito nire-rebuke ni Lord. Kasi nakikita ni Lord, kahit nagtatago tayo, nakikita niya kung ano ating pamumuhay. Ang mga godly na tao ay unang-una, sinusunod ang kalooban ng Panginoon. So, mahahayag kasi kapag ang ginagawa natin ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Pero meron pa pong nakuha kong isa pa na ang sabi naman, ang pagiging godly sa mundo, boring daw. Boring. So kaya pala sa ang iba, hindi attracted ang mga tao sa ganitong pamumuhay o mga churchgoers. Kagaya ko noon, pag niyayaya ako sa gawain, sasabihin ko, hindi, bata pa ako, gusto ko pa mag-enjoy ng buhay ko. So ang pananaw ko, kapag nasa church, being godly ka, boring. Boring ang pananaw ko kasi ang tingin ko, kailangan enjoy lang life. Dapat happy lang. Pero na-realize ko po na pagiging godly pala ay hindi lamang sa or happiness cannot be found in the world. Hindi pala yung sa mga ganun paraan, kundi ang pagiging godly, true godliness, doon ang totoong happiness. Sabi nga dito sa Psalms 34:12-14, would you like to enjoy life? Di ba tayo nahanap natin ma-enjoy, lalo ng mga kabataan, gusto ko mag-enjoy ng buhay ko, bata pa ako eh. Do you want long life and happiness? Sobra, di ba? Mga tao gusto happiness, long life. Then, ito pala yung secret. Then, hold back from speaking evil and from telling lies. Turn away from evil and do good. Strive for peace with all your heart. So, hindi pala matatagpuan ang totoong happiness sa outside, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ano ba yung godliness talaga? Sa Greek, ang Greek word ng godliness is eusebia, which means devoutness, piety, godliness. Sa dictionary, the state or quality of being spiritually virtuous or pure, sanctity, holiness, piety, devoutness. So, ang ating godliness ay hindi panlabas lamang. Hindi rin ito boring, kundi ito'y matatagpuan sa relasyon natin sa Panginoon, ang mamatay ka sa sarili mo at ang mabuhay ka na kay Kristo. Alam niyo po, ang pamumuhay sa kalooban ng Panginoon, yung mga taong lumalayo sa kasalanan, ayaw na kasi ang nais ng Panginoon, sabi 'di ba sa Mark 12:30, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength. This is the first commandment. So yun ang nais ng Panginoon. Talaga ang godliness, nagbubunga ito sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya hindi ito panlabas lamang na kailangan nakasuot ako ng long sleeve,
kasi kailangan mahahaba ang damit ko, kailangan long hair ako. Hindi po lahat ito, hindi po ito. Although maganda naman na mga ilang bagay, pero hindi yan po ang totoong godliness. Ang godliness po ay nakukuha yan sa ating pakikipag-ugnay kay Kristo. So habang lumalalim tayo sa pakikipag-ugnay kay Lord, naaalis din yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. We aim to please Him na, kaya yung ayaw niya, hindi natin ginagawa. At yung gusto niya, siya natin ginagawa. Alam niyo, napakasarap. Yung pala ang totoong kaligayahan. Kapag ka naranasan mo yung intimate relationship with the Lord, wala ka nang hahanap-hanapin pa sa Panginoon. Kaya bilang mga Kristiyano, sabi sa 1 Timothy 6:11, "But you, Timothy, are a man of God. So run from all these evil things, pursue righteousness and a godly life, along with love, faith, perseverance, and gentleness." So as Christians, kagaya ni Timoteo, ipurso natin yung godliness in our life. Amen. Thank you, Lord. Tapos ka na? Yes po, Sister Ria. Thank you, Lord. Alam nyo, yung mga nasabi ni Sister Beng kanina, yun po yung mga misconception kung ano ang godliness talaga. At meron pa akong isang napag-aralan, Sister Beng, na misconception ng godliness. Marami po kasi, isang misconception po mga kapatid, na ang mga Christians are perfect or should be perfect. Hindi naman talaga tayo lahat ng mga tagasunod ni Kristo. So, ang isa pala ng misconception ng godliness, Beng, yung pretending that your life is in order at yung hindi ka na nagkakasala dahil Christian ka na. Hindi godliness yun. Kasi ang akala nung iba, kapag lalong-lalo na yung mga worker, di ba? Kaya minsan yung mga members natin, pag may mga nakitaan sila ng mga worker, kasi ang akala po natin, dahil kami mga workers na ay hindi nagkakasala, isa pong malaking misconception yan, mga kapatid. Amen. Dahil tayo po ay niligtas ng Panginoon. Nakatanggap tayo ng salvation from the Lord. But it doesn't mean po na nung tayo, sinave tayo ng Diyos. Ang tingin niya ngayon sa atin, righteous. But it doesn't mean na hindi na tayo magkakasala. Dahil hanggat tayo ay nandito sa mundo, patuloy po ang ating fight and battle against sin. Amen. Kaya, for sure po yun, kahit na maging Christian ka na, for sure yun, may mga times talaga na yung battle mo against sin ay grabe po. At talaga naman pong nakakakumit pa rin tayo ng mga kasalanan. So, tayo po ay naka-receive ng salvation through Jesus. But however, it doesn't change the fact na sin is present pa rin po in our life. When we were born again po, pinatawad tayo ng Diyos and sees us righteous. And yet po, yung battle natin po, continue until we arrive in heaven. Doon pa lamang matatapos yun, Sister Beng. Ngayon po, ang mundo po kasi, the world sees successful individuals as yung mga powerful, tsaka mga self-sufficient, di ba? Pero, ang Diyos po, He doesn't care about all those qualities. Yung successful ka, tsaka powerful ka, hindi po, Amen. hindi True niya po yun, hindi mahalaga sa kanya yun kung successful ka and powerful ka. Instead po, ang gusto po ng Panginoon yung maging aware tayo of our own brokenness. Praise God. And that is godliness. Wow. Yung brokenness. Aware ka of your brokenness and that is godliness. Bakit siya naging godliness? Sometimes po kasi, kagaya nung sinasabi ni Sister Beng kanina, kung ano-ano po ang ginagawa natin para tayo ay magmukhang godly. Di ba? Hindi maging... Outside po. Yes. Hindi maging godly. Hindi ka magiging godly doon. Amen. Magmumukha ka lang na Godly. godly. So, yun pong sa mundo na mga tinatangi po nila na mga kaugalian o kaya yung mga nakikita nilang estado ng mga tao, the Lord doesn't care about us, about that. So, ang
isa pa lang ibig sabihin, ang foundation, hindi ibig sabihin, brokenness is the foundation of godliness. Bakit ko nasabi yun? Kasi po, for us to be godly, we should accept our neediness and seek God passionately. Hanggat hindi po natin nire-recognize yun na kailangan natin ang Diyos, no way po na tayo ay maging godly. And unless you seek God passionately, mga kapatid ha, hindi lamang po basta you seek God. Maraming nagsisik kay Lord, but not passionately. Kaya, hindi rin nagiging godly. Anong ibig kong sabihin dito? Sinisingit lang nila si Lord kung kailan sila may time. Tapos, tinatawag lamang nila si Lord kapag ka may emergency. Pero yung everyday na nakikipag-usap kay Lord, everyday na nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi naman ginagawa ng mga tao eh. Tapos nagtataka sila, Beng, bakit ganon? Paulit-ulit, hindi ba? Yung kanilang mga ginagawa na hindi tama. So, ang totoo po mga kapatid, yung nabanggit ni Sister Beng kanina, kapag gumagawa tayo ng mga bagay na sa tingin po natin ay magmumukha tayong godly, ang totoo po, those things will be the same thing that will pull you away from this godliness. Bakit kanyo? Abi, syempre, papaandarin mo na yung kagalingan mo. Di ba kaya nga may mga bumibili? Tutulong ng, binibili ang kaligtasan. Tutulong ng donation. Hindi na may masama. pangalan. Oo. Hindi po masama ang charity works, mga kapatid. Yan po ay nasa Biblia rin. Hindi po masama ang nagdo-donate. Ang totoo po niyan, kinalulugdan ng Diyos ang mga taong mapagbigay sa kapwa. Ang masama po doon, kapag kayong ginagawa po natin yun, ay ini-equate po natin sa pagiging godly natin na, pagka nagbigay ako dyan, baka maging maka-Diyos na ako. Di ba? Sabi niya kanina, not necessarily. Hindi porke ginagawa mo yung mga bagay na yun doesn't necessarily mean na you are godly. Kasi maski po ang mga taong masasama ay kayang gawin yun. Di ba, Beng? Yes po. May mga nagdo-donate nga, di ba? Di ba yung kinukwento ni Pastor, tinitingala nila dun sa lugar nila noon kasi kung magbigay dun sa mga taga doon, di ba? Tumulong, grabe. Yung pala, isang araw, ni-raid ng mga authorities. Ayun pala, pusher. Oh. So, hindi po ibig sabihin na kapag gumawa ka ng mga bagay na yon na magmumukha kang maka-Diyos, ibig sabihin, godly ka na. Ay, hindi po. So, ang godliness po, yung you recognize your neediness of God and you seek God desperately because na realize mo ang iyong brokenness. Kaya ayun. Di ba, Beng? Amen. Ganda po. Kaya po mga kapatid, may warning din dito ha. Medyo ito yung ito yung i-add natin na may kasamang warning eh. Kasi pwede mong ipagmalaki eh. Lord, ginawa ko na yung mga bagay na magmumukha akong maka-Diyos. Mukha ka lang pong maka-Diyos. Pero ang sabi niya, ano yung question mo nung una, Beng? Ano yung reflective question mo? Sabi doon. Pinasa ka eh. Opo. Ito. Sabi doon. Ayan. Kailangan ba nasa simbahan palagi? Laging nagdadasal? Kailangan ba full-time worker? Yun ba yung mga godly? Pwede ba rin maging godly yung mga businessman tsaka yung mga mayaman? Actually, wala po sa estado natin ng pagiging godly. Yes po. Ito po ay nasa puso. Ito natin, opo. Tama yung sabi niya. Relasyon sa Panginoon. Relasyon kay Lord. Kasi meron naman pong mayayaman na napakaganda ng relasyon kay Lord. Ay, opo. Oo. Meron namang mahihirap. Ayaw lumapit kay Lord. So, wala po yan sa estado ng buhay. Wala po yun doon, mga kapatid. So, mga kapatid, be careful po not to cover up your sin. Isa pa yun. Akala kasi, naku, huwag mong sasabihin na gawa ko yun kasi mukha masira yung aking
Image. Yung reputasyon ko, naku, reputasyon mo lang pala ang pinangangalagaan mo, hindi po yung relasyon kay Lord. Kasi kung reputasyon mo lang ang pinangangalagaan mo, kahit nakagawa ka na ng kasalanan, hindi mo aaminin na nagkasala ka. Kaso, ang foundation ng godliness is brokenness. Yes. Kaya, pag hindi mo inamin na nagkakasala ka, ay pag hindi ka na nagkakasala, edi kunin ka na ni Lord. At saka wala pong naitatago kay Lord eh. Yes, totoo yun. So, be careful po not to cover up your sins. Kasi lahat po tayo ay nagkakasala pa. Hanggat nandito tayo sa mundo, tayo po'y nakikipaglaban sa kasalanan. Gagawin ko ba siya? Hindi ko pa siya gagawin? Ganun. Wala na lang po yan, mawawala lahat yan pag na kay Lord na tayo. Pero habang tayo nandito, patuloy po tayo. At may mga times talaga, Beng, di ba, na magkakasala tayo. Opo, totoo. Hindi pwede pong hindi, mga kapatid. Huwag nating i-cover up. Kasi without recognition and confession of our sins, we will be unable to rely fully kay Lord. Ang isang taong broken kasi, alam niya na kailangan niya ang Diyos, nagkasala siya, nakaka-rely lang siya fully kay Lord. Pero ang isang taong sasabihin niya, wala akong kasalanan, ginagawa ko ang lahat ng pwede kong gawin para maging mabait ako, hindi mo na kailangan si Lord. Diba? So, paano na ngayon yung godliness? Ang godliness is awareness. Diba? That we need God. Amen. So, ayun po ang godliness. I-add ngayon natin yun, mga kapatid. Praise God. Brokenness, tandaan niyo po godliness, ang foundation is brokenness. Nangangailangan tayong lahat kay Lord. Yan, glory to God. Okay, thank you Lord, Sister Beng, sa ating VOTD for today. Dako ngayon tayo sa mga may birthday. Araw-araw may birthday tayo, mga kapatid. At sa araw po na ito, batiin natin ang ating mga kapatiran na may birthday. Ayan. Hindi na po namin binabanggit dahil makikita nyo naman po sa inyong screen ang ating mga kapatiran na may birthday. Kaya, Sister Jam, let us celebrate with them by singing Happy Birthday! Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid. God bless you all. Thank you Lord sa mahabang buhay pa ipagkaloob ng Panginoon. Amen. Ngayon memory verse po tayo mga kapatid. Memory verse of the week, Psalm 23 verse 6. Taran! Your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Amen. Praise Ayan. God. Last day na yan ang ating memory verse, mga kapatid. Reviewin nga natin, Beng, yung may kanta na lang para hindi ka naman masyadong nakakaya naman sa'yo. Pag nireview natin sa buong hanggang sa una, naka-review May na kami kanta ni na lang po. naka-review naman kami ni Sister Tata kahapon. Oo nga, pwede. Kaya ngayon, ang re-reviewin na lang, Beng, ay yung mga may kanta. Yes po.
Yung Philippians 1 verse 6. Lord. Philippians 1:6. I'm confident of this very thing, that He who has begun a good work in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. Psalms 84 verse 11. The Lord is the God is the sun and a shield. But the Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Yan. Amen. Thank you, Lord. And another na may awitin din, Lamentations 3:22 to 23. Steadfast. The steadfast love of the Lord never ceases, and His faithfulness will never end. They are new every morning, new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. Kala mo napahinga, pero ako yung kumuha ng soprano, Beng. Dapat ako nag-melody. At meron pang isa, Beng, na may awitin din para ma-remind sila. Psalm 119 verse 11. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against Thee, O Lord. Yan na. Naghihintay pa ako. Nagandahan ako masyado sa kanta mo, Beng. Kala ko itutuloy mo Kala ko pa. pa matutulog. Thank you, Lord. Ayan mga kapatid, madaling tandaan. Pagka may mga awitin, yung ating mga memory verses. Thank you, Lord. Okay, ngayon naman po, dako naman tayo sa ating new song. At ito pong song na ito ang napili ng ating kapatid na si Sister Joanne. Kaya pakinggan po natin ang kanyang, actually hindi na new song of the month, kundi one of the new songs of the month. Kaya ito po ang ating kapatid na si Sister Joanne. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa lahat ng ating mga kapatiran ng Comfy. Nandito po ako ngayon para po mag-alay ng isang awitin. Isa pong bagong komposisyon ni Brother Darwin Dago. Ito po ang Sing for the Risen King. Thank you, Lord po. Way up high, you rose
for the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise are due to Thee. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise. Worship and praise. Worship and praise. The risen King. Thank you, Sister Joanne, for that song na one of our songs for this month. Thank you, Lord. At ngayon naman, tayo po ay, since it's Saturday, it's Patriarchal Day, ang ating manggagawa at ang kanyang family, Danganan family, ang siyang makakasama natin. Good morning, Jesus! Good morning, Comfy family! Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa umaga pong ito. At kami po ay nabigyan ng pagkakataon po, pamilya, para mag-share po ng kabutihan ni Lord at higit sa lahat ang kanyang salita. Bago po kami dumako sa message niya po, aawit po muna kami para sa ating lahat. Higit sa lahat, para kay Lord. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus, kinabukasan may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus, kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Dito na po tayo ngayon sa ating message. Ang message po natin ay matatagpuan po sa Psalms 119 verse 116. Ang sabi po rito, sustain me according to your promise, and I will live. Do not let my hopes be dashed. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Bago po kami mag-start, ay mag-pray po muna tayo. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Muli, Panginoong Jesus, salamat po, Lord, sa message niyo pong ito sa amin sa umaga pong ito. Pangunahan niyo po kami, kayo po ang magsalita para sa amin. Kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, Lord, ang siyang manguna sa oras pong ito. Lahat po ng papuri, pasasalamat sa inyo po lamang. In Jesus' name, Amen. Ayan. O ngayon po, unahin ko po muna si Brother Jacob kung ano po ang ibinigay ni Lord sa message po niya ito para sa kanya. Jacob. Yun po.
Unang-una po sa lahat, nagtithank you Lord po kay Lord sa opportunity na makapag-share. Ayun po, yung natutunan ko po sa word is yung hope and promise po ni Lord na kay Lord lang po tayo aasa, kay Lord lang po tayo hihingi lahat. Kahit hindi po natin kailangan po natin mag-pray po kay Lord para po ibibigay niya po lahat sa atin. Katulad po nung ECQ po, nasa isip ko na po nun na paano po yung next year ko sa pag-aaral kasi nga po may pandemic, hindi ko po alam kung sure po ako makakapag-aaral hanggang sa nag-announce na po yung school namin na malapit na po yung pasakan. Tapos parang yung hope ko po kay Lord nawawala kasi hindi niya pa po ako pinag-enroll. Tapos palagi ko pong tinatanong si Lord na, Lord, ano po ba? Pag-aaralin niyo po ba ako or hindi? Kasi po yung mga times na yun, parang yung mga kaklase ko, kinukulit na ako na mag-enroll, sinasabi ko na lang po na, bahala na, si Lord naman na mag-enroll sa akin. Kaya, simula po noon, araw-araw po ako nagpe-pray kay Lord na, kung Lord, kung pag-aaralin niyo po ba ako this year or hindi. Tapos, ayun po yung dumating po yung pasukan na po. Nagtithank Lord po kasi, sa mismong pasukan na po ako nag-enroll, biglaan po, thank you Lord po ako doon kasi bigla pong nabuhayan at binigyan ako ni Lord ng wisdom na kung paano mag-enroll, tapos ibigay ni Lord lahat ng pangangailangan. Tsaka, thank you Lord po kasi simula po nung pag si Lord po talaga yung gumalaw at kay Lord ka lang po humingi ng sorry at patawad kay Lord, tas kay Lord ka lang aasa, humingi ng hope at bibigay ni Lord lahat. Thank you Lord po. Ayan. Alam ko, Brother Jacob, may pinangahawakan kang word ni Lord. Ano bang word ni Lord para sa iyo? Sa Jeremiah 29:11. Ano ba yun? For I know the plans for you. Plans to prosper and give you hope. Ayan. Kaya, alam niyo po, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Sabi nga ni King David po dito, sinabi niya po, malinaw na malinaw, sustain me according to your promise, and I will live. So, grabe po tong pangako na ang magsusustain po sa buhay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon po lamang, ang kanyang pangako, at yun po ang ating pag-asa. Si Sister Odette po, alam ko, meron din po siyang binigay na insight si Lord sa message po nito. Sister Odette? Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Nung ibinigay itong word na to, Psalms 119 and verse 116, basahin ko lang po sa Bisaya, kasi Bisaya po ako, no, para maintindihan din po ng mga Bisaya. Sapnaya ako sumala sa imong pulong, aron ako mabuhi, ug ayaw ako pagkaulawi sa akong paglaom. Meaning, the Lord God will not put us to shame on our hope. Ano po ba yung hino-hope natin? Yun po yung mga promises ni Lord. Sino po ang promise natin? Si Lord, at yung mga salita na ibinibigay niya. Lalong-lalo na po doon sa mga life verse natin. Like for example, sa akin, yung life verse ko, mula nung nakilala ko si Lord, is yung sa Psalms 23 verse 1 to 6. Yun po ang lagi kong pinanghahawakan, lalo na po itong nakaraan na lockdown, no? Walang pasok, dumating po yung isang cut-off na wala po kaming sweldo, bagamat nag-work ako sa bahay, kung ilan pong number of days or number of hours, yun lang po ang sinisweldo sa akin. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa kasi yung yung promise ni Lord sa salita na ibinigay niya sa akin, yun po ang pinanghahawakan ko, lalong-lalo na po doon sa verse 4, even if I go through the deepest valley, I will not be afraid, Lord, for you are with me. So every time I encounter sufferings, trials, temptations sa buhay, yun po ang lagi kong pinanghahawakan. At doon po sa verse 1, the Lord is my shepherd, I have everything I need. So, wala pong isang tao o Kristiyano
nagsiserve sa Kanya na naghihirap or nagkukulang man. Kaya, ang palagi kong pinanghahawakan ay yung mga salita niya. Last, nga po, nung lockdown, nagkaroon po ako ng anxiety, attack. Hindi po ako nakatulog. Dumating yung time na talagang palagi akong kinakabahan. So, nagpipray ako kay Lord kasi ando na po lahat, nag-worry na ako kung ano po ang mangyayari. Baka mamaya may COVID na ako kasi nagkaroon po ako ng sore throat. Tapos iniisip ko yung mag-ama kung sakaling magka-COVID ako, paano na lang kaya sila. So, andun po yung talagang inaatake ako ng worry. So, nagpipray ako kay Lord na binigyan niya ako doon sa Hebrews 10, verse 35, basahin ko lang po mga kapatid. Ang sabi po niya dito, do not lose your courage then because it brings with it a great reward. You need to be patient in order to do the will of God and rejoice what He promises. Nung nabasa ko po ito, medyo nabuhayan po ako kasi sabi ko, hindi ko lang makuha sa verse sa Bible na for a little while you will kumbaga meron ka mga sufferings, pero after that mag-persevere ka lang, and then the Lord will give a great reward. Kaya ako ko'y lubos nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon this time also na maraming payables, maraming pag dumating yung bills, minsan nag-aalala na ako kung saan kami kukuha o saan ako kukuha ng pambayad kasi 3 days work nga lang po. Pero thank you Lord, umpisa nung September 16 to 30 na cut off, nagpray po ako kay Lord na i-allow na po ako na work ng 4 days. Kaya thank you Lord, pinayagan po ako, kaya ako'y naglubos, nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon at palagi akong umaasa sa Kanyang mga pangako, hindi po ako bibitiw at salamat sa Panginoon at nagkaroon kami ng bonding kasi alam niyo po, si Minister Ray, palaging may assignment sa mga outreaches. So, kulang po ang time po namin family na mag-bonding kami ng mahabang panahon talaga. Kaya mula nung nag-lockdown, nag-umpisa po kami ng evening devotion hanggang ngayon po mga kapatid. Kaya ako po'y lubos, nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon na hindi man maganda ang pangyayari sa lockdown, pero maraming ginagawa si Lord upang tayo po ay laging umaasa sa Kanya. Lahat ng hindi natin inaasahan ng mga blessings dumating, lalo na po ng ang pagkakaisa sa bawat pamilya na naaabot mo through our technology, na naaabot din po sila ng mga salita ng Diyos. Kaya ako po'y lubos, nagpupulit, nagpapasalamat at umaasa. Kaya sabi nga po sa kanta, I depend on God alone. I put my hope in Him. And then sa isa kong kanta, pangako mo'y natutupad, salita mo'y maaasahan, pag-asa ko, tanging Ikaw, Panginoon. Kaya, ang laging panghahawakan po natin mga kapatid, ang mga promises ni Lord sa Biblia, ito po ay 8,000 promises. Kaya kung tayo man po ay naghihina, tayo man po ay malakas, tayo man po ay blessed na blessed, lagi po tayong umaasa sa mga pangako ng Diyos, ang Kanyang mga salita at ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya thank you Lord. Ayan. Glory to God po, mga kapatid. Dito po sa ating message, alam niyo po ba yung promise ni Lord? Kaya nga sabi po ni Haring David, sabi niya po dito, your promise, sabi niya, will sustain me. Sabi niya po dito, sustain me according to your promise and I will live. So dito po, makikita natin yung promise. Sino po ba ang pangako? Promise ng Diyos para sa ating lahat. Kaya nga dito, napakabait po ni Lord at
sabi nga po doon, yung pangako, sabi, Jesus is the fulfillment of the total promise of God. So, si Jesucristo, sabi, ang katuparan ng buong pangako ng Diyos. Kaya nga po, pagdating sa pangako, katulad po sinabi ni Sister Odette, ito pong message ni Lord, pangako po to. Almost 8,000 po, sabi, according to sa mga researcher. Sabi doon, 8,000 na promises of God. Pangako po to, mga kapatid, na dapat natin pinanghahawakan. Kaya dito, makikita natin, ang pangako ng Diyos ay kanyang isinakatuparan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, may katibayan, pinatibayan po ni Lord sa 2 Corinthians 1:20. Sinabi rito sa 2 Corinthians 1:20, napakaganda. Sabi po dito sa 2 Corinthians 1:20, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng Amen. Sa pamamagitan niya, para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ayun. Kaya dito, makikita natin na pinagtibay, nagkaroon ng katuparan ang promises ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya si Jesus Christ is the fulfillment of the total promises of God. At hindi lang yan. Sabi nga po rito, God established to make firm, pinatibayan po ng ating Panginoon, mga kapatid, ang kanyang pangako. Di po, tatatandaan niyo po ba sa unang Korinto 3 verse 11? Sabi doon, wala nang ibang pundasyon na maaring ilagay na, maliban sa nailagay na, si Jesucristo po lamang. At hindi lang yan, to be settled, sabi pa rito, nanirahan sa atin. Saan naman po makikita yan? Sabi dyan sa His Word and His Promise, sa John 1:14. Alam po natin yan, na sabi dyan, His Word became flesh. His Word became visible. Kaya nanirahan, ang salita ay naging tao, at ang tao ay naging salita. At ang salita ay nanirahan sa atin. Kaya nga po sinabi rito sa 1:19 verse 89, ang Word of God ay isang matatag at hindi matitinag. Ang sabi po dyan. Kaya dito, pinatibayan ng Diyos, binigyan niya ng matatag at pinatibayan ng Diyos para sa atin. Kaya in-establish niya para sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, para sa ganon tayong lahat ay bigyan ng bagong buhay, mga kapatid. If anyone joined to Christ, 2 Corinthians 5:17, if anyone joined to Christ, the old has gone, the new has come. Sa John 15:16, sinabi rin dyan, kaya nga ang Word of God, pangako niya yan para sa atin, ang lahat ng nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo ay magkaroon ng bagong buhay. At hindi lang yan, pinili tayo, tinawag tayo, hindi tayong pumili kay Lord, kundi siya ang pumili sa atin upang tayo ay humayo at magkaroon ng bunga. At sa John 1:12, sinabi rin dyan, ang lahat ng nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sabi dyan, ay magiging anak niya. At hindi lang yan, isa pa, God established us with His spiritual power. So nakita niyo po yung pangako ng Diyos, nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, naging salita, ang tao ay naging salita. Sino po yun? Si Jesucristo. Kaya yung kapangyarihan po natin yan, ay taglay po natin, naninirahan sa atin. Kaya binigyan tayo ng spiritual power. Sabi dyan, sa verse 21, He anoint us. Pinili tayo sa karamihan. He sealed us with His Holy Spirit. Meron po tayong tatak. At ang tatak natin yan ay ang banal na Espiritu. At hindi lang po yan, He makes His Spirit dwell us. Sabi dyan, in our heart. Kaya pag sinabing dwell, mag-residence po
Diba? Sabi, nanirahan, naging invisible ang Word of God at pinagtibay ng Diyos ito para sa atin. Kaya nga sabi dito, kaya ako po, na-bless ako dito sa pagsinabing He make His Spirit dwell in our heart. Kaya napakahalaga po nitong Word of God na laging naninirahan sa atin, nagre-residence po sa atin, binigyan tayo ng tatak, ng banal na Espiritu, at ito ang katibayan, pinatunayan ng Diyos na nagkaroon ng katuparan ng kanyang pangako sa pamamagitan ng kanyang butong na anak na si Jesucristo. Kaya nga po dito makikita natin sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kaya nga dito, meron pa po, isa pa dito, sinabi niya, God established His great commission to reach all people. Kaya makikita niyo po, ito po yung in-establish ng Diyos, yung Great Commission to reach all people. Nakikita niyo po guys sa Matthew, yung ating verse sa Matthew 28, verse 20, na ito ang nais ng Diyos, na nagtalaga ang Diyos ng mga tagapaghayag, katulad po ni Pablo. At hindi lang katulad po ni Pablo, ito pong nagaganap sa atin ngayon, itong live streaming po natin, na nakakarating po kahit sa lahat ng dako, kahit sa lahat ng sulok. Para sa ganun, matanggap po ang pangako ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi nga po sa Colossus 1:6, ang daladala ng mabuting balita ay pagpapala. So gusto po ng Diyos na ma-receive niya, ma-receive nating lahat ang kanyang pangako. At ang pangakong ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tatandaan natin mga kapatid, merong namagitan sa tao at sa Diyos. Sino po yung namagitan? At ito ang pangako ng Diyos na namagitan sa tao at sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi lang yan, sa Acts 4:12, may sinabi rin po doon, na sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan sa ikaliligtas ng tao, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesucristo po lamang. Kaya mga kapatid, thank you Lord sa umaga pong ito, at iniiwan ko po ang message pong ito para sa ating lahat. Tatandaan po natin, Jesus is the fulfillment of the total promises of God. Kaya ang nais ng Diyos, tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya po ang pangako ng Diyos na binigay para sa lahat ng tao. Yan po ang magsusustain sa atin para mabuhay tayo, maging matagumpay tayo sa buhay natin ito. Tandaan natin para ma-receive natin ang mercy ng Diyos, ma-receive natin ang pag-ibig ng Diyos, at ma-receive natin ang lahat ng awa at pagpapala ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo po lamang. Kaya muli, salamat po kay Lord sa umaga pong ito. At bago ko po, kami po ay aawit po muna bago po kami magpaalam. Your name, your love, your promise, your word is true. Your name, your love, your promise, your word is true. Oh Lord. God bless us all po, Comfy family. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa Danganan family. Naku, grabe rin pala naman yung anxiety na yan. Sa totoo lang po, hindi ka talaga patutulugin yan. Kagaya nga nung sabi ni Sister Odette,
Buti na lang talaga may Word of God. Kasi yun yung magpapacify po sa atin eh. Kasi sino ba naman pong hindi magkakaroon ng anxiety dito sa COVID? Dahil unknown kasi. Tapos wala siyang cure. Tapos walang alam ang mga yung sa medical natin, di ba? Kung saan siya nanggaling, di ba? Ano ang gagawin? Thank you, Lord, na lang po. Talagang babalik ka lang sa Word of God. Kaya yung word nila na Psalm 119, 116, that the Lord will sustain us, mahalaga po yun na nare-remind tayo palagi. At mahalaga po yun, naiintindihan mo yun, Sister Beng. Kasi kung alam mo lang siya, pero hindi mo naiintindihan, every time na may darating na ganito sa buhay mo, talagang matataranta ka. Pero kapag ka nauunawaan mo, that the Lord will sustain you, ayun, yun ang papayapa sa atin. Tingnan mo si Jacob, di ba? Last minute na, akala hindi, kung kailan pandemic no? Tsaka hindi makakapag-school. Pero, thank you Lord din kasi bata pa yan, nakakarinig na ng Word of God. Kaya alam din niya agad kung kanino siya tatakbo. Hindi naman niya pinipressure yung mga magulang niya eh. Ang gagawin lang, hihingi siya kay Lord. Kay Lord pa rin siya humingi. Kasi si Lord pa rin naman talagang magsusustain sa atin. So maraming salamat po sa mga ganyang patotoo dahil lumalakas ang ating pananampalataya. Na-edify po ang body of Christ sa mga ganyang pagbabahagi. Kaya maraming salamat sa Danganan family. At ngayon, Sister Beng, para sa ating closing prayer. Amen. Let's pray po mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po at kami inyong pinatnubayan sa buong oras na pinagkaloob nyo sa amin. Salamat po, Lord, sa sharing ng aming mga kapatid na tunay na nagbigay kalakasan sa lahat ng nakarinig. Lord, alam namin na hindi mo kami pababayaan o iiwanan man. Sa panahong ito, Panginoon, lagi namin kayong kasama at ang iyong salita, Lord, ipaalala mo po lagi sa amin sapagkat yan ang nagbibigay sa amin ng lakas at magsusustain sa amin sa mga panahong ito. We love you, Lord, and we thank you for everything you have done in our lives. And we know, Lord, good things come to good people. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. See you tomorrow sa ating Sunday Fellowship. Amen. God bless po, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.